Ilang pangalan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa atin. At sa oras na ito ay nais kong ating tunghayan ang banal na kasulatan mula po sa aklat ng Hebrews chapter 6 verse 13. Ating babasahin ang mga sumusunod na verse from Hebrews 6:13. Ang sabi rito, hanggang sa pagpapatuloy ng verse 19. For when God made promise to Abraham, since he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, I will surely bless you, and I will surely multiply you. And so having patiently waited, he obtained the promise. For men swear by one greater than themselves, and with them an oath given as confirmation as an end of every dispute. The same way, God, desiring even more to show to the heirs of promise the unchangeableness of His purpose, interposed with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have a strong encouragement to take hold of the hope that is set before us. Praise God ng Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen. Purihin ng Diyos, makupo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ng Panginoon. Isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon. At ito yung ating midweek service na for this whole month of December ay sa ilang mga Thursday ay dito po muna tayo magdadaos na ating gawain. At salamat sa pakikibahagi ng bawat isa. At kita ko rin si Brother Gab. Salamat sa Panginoon at kasama siya natin sa oras na ito. Ang Diyos sa magpala sa ating kapatid. So sa sandaling ito, nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon. At at ang bagay na aking gustong ibahagi sa gabing ito ay may kinalaman sa ito'y katangian o karakter o katangian ng ating Diyos, ng Diyos. At gusto kong kunin ang verse na particular, ang verse dito sa verse 17 and 18 ay gusto kong kunin natin sa King James Version, kung ating magagawang bigyan ng pansin ng King James Version. Ang King James Version ay nagsasabi ng ganito, herein God willing more abundantly to show to the ears of promise the immutability of His counsel, confirm it by an oath. Ang next verse ay sabi ron, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Kung ating titinan sa wikang Tagalog para ating makita ang pinakakaisipan ng bahaging ito, ang verse 17 ay nagsabi sabi rito, sa ganito sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. So yan po yung kaisipan na pinapakita sa King James Version ng salitang the immutability of God. So yun yung ating bibigyan ng pansin. The immutability of God. Pinakita naman sa
verse na yan, the immutability of His counsel. Ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. Now, kung ating bibigyan ng pansin, mga kapatid, about the immutability, so ito ay masasabi nating katangian ng Diyos. Ito'y ang katangian ng Diyos, at ang Diyos lamang ang meron ng ganitong katangian. Meron ng ganitong bagay na kanyang taglay-taglay, at ang pinapakita diyan ay yung the immutability. Ang salitang immutability, kagaya na ating nabasa sa Tagalog kanina, ay yung kawalan ng pagbabago. Yan yung kalikasan ng ating Panginoon, na hindi siya nagbabago. Amin kayo sa amen to that. Ito ay ang kawalan ng pagbabago ng Diyos. Ang salitang immutability ay, ang meaning nito sa dictionary is not capable or susceptible to change. Wala siyang, walang kakayanan, o hindi ito magbabago, not capable, hindi maaring magbago, at walang posibilidad na magbago, not susceptible to change. Ang synonyms nito ay fixed, or hard and fast. Yung tinatawag na fix, kapag sinabing fix, hindi na yan mababago pa. Inalterable, incommutable. Yung incommutable ay hindi mo siya mababago, hindi mo siya mapapaliit o ano pa man. Incommutable, inflexible, invariable, unalterable, and unchangeable. So yan po yung mga synonyms ng salitang immutability. Sa wikang NASB ay pinakita ron is the unchangeableness of His purpose. So kung ating titingnan ang ganitong bagay, ay sa pamamagitan ng ganitong masabi nating katangian ng Diyos, ay dito natin siya pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Dito pwede natin siyang sampalatayanan o sandigan. Ang isang bagay na movable ay hindi ka pwedeng sumandal dito. Dahil lang kapag sumandal ka, tsak, babagsak ito at ikaw ay babagsak na kasama. So ang isang bagay na fixed, isang bagay na hindi natitinag, kagaya ng bato, kagaya ng pader, ay yung mga fixed na bagay ay pwede mong sandigan, pwede mong, and usually, kung inyong mapapansin, ang bahaging ito ay sa bandang huli ng verse, ay ginamit yung salita sa verse 19, sabi ng verse 19 doon, sabi niya, ang pag-asang ito ay kagaya, ay maitutulad na kagaya ng angkla. See, sabi niya, this hope we have as an anchor of the soul. Sabi niya, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. So sabi niya, asang ito, sa wikang Tagalog, ang pag-asang ito ay nagsisilbing kagaya ng sinipiti. Yung sinipiti ay sa English ay anchor. Well, alam natin na ang sa panahon ng tinatawag na mga unos, ang tanging pwedeng gawin ng mga barko o ng mga ship ay ihulog nila yung kanilang angkla. At yung angkla ay maghahanap ito ng isang bato at doon siya kakapit, at yon ang magiging daan upang siya ay
makalagpas, o sa kabila na merong unos sa panahong yun, ay hindi siya matitinag, hindi siya ipapadpad, hindi rin siya mawawasak. So makikita natin na ganito ang kalalagayan. So pinakita na yung angkla ay inilalagay sa isang bato na hindi natitinag. So kung ito ay titingnan natin, dahilan binibigyan natin ng pansin yung kalikasan ng Diyos, yung pinaka-essence ng Diyos, kung ano siya at kung ano ang meron siya, ay isa ito sa kanyang katangian na meron siya, immutable, hindi nagbabago. At kung titingnan natin ang ilan sa mga aspeto ng katangiang ito ng Diyos, ay una is unchanging in His essence. Hindi siya nagbabago sa kanyang kakanyahan. Yung kanyang essence ay eternal. Kapag sinabi eternal ay walang pasimula, walang hanggan. Siya ay self-existent. Siya ay umiiral sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng suporta ng sino man. Yun yung nabasa natin sa Acts chapter 17. Sa kanya tayo nagkaroon, in Him we move and we live and have our being. Sa kanya tayo, kung bakit tayo nag-i-exist, ay dahilan sa kanya. So, yun yung pagkakaiba ng Diyos at sa atin. Tayo ay kailangan natin ng gagawa sa atin o lilikha sa atin. Ang Diyos siya ay nag-exist sa kanyang sarili. At kailangan natin ng suporta ng lahat ng mga bagay. Kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng hangin, kailangan natin ng oxygen. In the absence ng mga bagay na ito, hindi tayo makakasurvive. Kapag tayo nagpunta sa ibang lugar, sa outer space, hindi tayo makakasurvive dahil walang oxygen doon at ganon kailangan ng tao ng tinatawag na suporta, at lahat ng bagay na ginawa ng Diyos dito sa ibabaw ng salibutan ay para maging daan upang ang tao ay mabuhay siya. Ang pagkain, ang oxygen, ang tubig, at lahat ng mga bagay, ang atmosphere, ang araw, ang lahat ng bagay na yan ay naging daan. So, unchanging in His essence. Unchanging in His essence, God's fundamental being is eternal and perfect. And He does not gain or lose any attribute. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi na siya matututo pa, hindi na siya madadagdagan pa, hindi na rin siya mababawasan. He does not gain or lose any attributes. His nature is not subject to growth or decay. So ang kanyang kalikasan ay hindi ito subject sa paglago. Hindi na siya lalago pa, hindi na siya lalaki pa na kagaya ng tao na mula sa kanyang kapanganakan, mula sa kanyang infancy, pagiging infant, and then siya ay madadevelop, lalaki, mula sa dating nakahiga lamang, dadapa, gagapang, tatayo, lalakad, at magkakaroon ng kaisipan o kaunawaan at makakagain siya ng knowledge. Ganun ang tao. Pero ang Diyos ay hindi na madadagdagan ng kanyang anumang kaalaman. Ginamit kanina ng ating MC yung salitang perfect. Pag sinabing perfect ay wala nang maidadagdag sa kanya. So hindi na rin natin siya pwedeng sabihin i-educate natin ang Diyos. Sabihin, Panginoon, maaari mo bang gawin ang ganitong bagay? Well, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang tanging pwede natin gawin ay magtiwala tayo sa Kanya. So, unchanging in His essence,
unchanging in His character. Ang katangian ng Diyos ay ito ay constant. Pag sinabing constant, nananatili, namamalagi, at hindi ito nag-iiba, hindi ito pabago-bago, hindi ito nagpa-fluctuate, hindi kagaya ng karakter ng tao. Ngayon mahal ka niya, bukas hindi ka na niya mahal. Ngayon mabuti siya sa iyo, bukas ay hindi na. Pero ang Diyos ay constant sa kanyang karakter. Naalala niyo yung binata na lumapit sa ating Panginoong Hesus. At sabi ng binatang ito, sabi niya, mabuting guro. Ang sabi ng ating Panginoon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Meron lamang isang mabuti, yan ay ang Diyos. Meron lamang isang mabuti dahilan ang karakter ng Diyos ay mabuti palagi. Mabuti palagi ang kanyang karakter. At dahilan sa kanyang karakter na ito, lahat ng kanyang gustong mangyari sa iyo at sa akin ay pawang kabutihan. Hindi siya nag-isip ng anumang bagay na ikakasama ng bawat isa sa atin. Well, kung ang Diyos ay nagpaparusa, kung ang Diyos ay namamalo, well, it is for our good. Ito'y para sa ating kabutihan. Kung tayo man ay nagtitiis kung magkaminsan, ito ay para pa rin sa ating kabutihan. So, God's moral character is constant. He can neither become better nor worse. Hindi na siya pwedeng mas maging mabuti pa. Yung kanyang kabutihan, it is in its perfection. Ito'y nasa kanyang kasukdulan na. So, he can neither become better or worse. So, as He is already perfect in holiness, justice, and goodness. At ang ating Panginoon ay dahilan sa kanyang kalikasan na immutable, unchanging, ay siya ay pwede nating, kagaya na sinabi ko kanina, reliability. Pwede tayong magtiwala sa Kanya. Because God is immutable, He can be a source of stability. Siya ay pwedeng, siya ay source ng tinatawag na katatagan. At kung inyo naalala, ang Isaiah chapter 40, sabi ng ating Panginoon doon, siya ang everlasting God. Siya ay hindi nanghihina, ni nanlulupaypay man. Diba? Siya ay hindi nanghihina, ni nanlulupaypay man. So He is the source of stability in a world of change. Dito sa mundong pabago-bago. And tayo, siya ay pwede nating pag-angklahan ng ating anchor. Ngunit ang bibigyan ko ng malabis na pansin, mga kapatid, ay yung isang bagay na napakaganda. So lahat ng yan, when it comes to His character, His essence, at ang kanyang kalikasan, siya ay hindi nagbabago. Well, makikita natin na mamaya meron kong ilang bagay na bibigyan ng pansin. Pero ang gusto kong labis na bigyan ng pansin about His immutability, ang kanyang hindi pagbabago, ay yung ginamit doon sa verse 17 na pinakita roon ng verse na ito. Sabi rito, in the same way, God, sabi niya, in the same way, God desiring even more to show to the heirs of the promise. Sabi niya, sa ganito ring paraan sa pagkanais ng Diyos. Ang gustong, ang nais ng Panginoon, sabi niya, sa pagkakaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana
sa mga tagapagmana ng pangako. Alam niyo, nais ng Diyos na display ang kanyang sarili. Display ang kanyang character, ipakita ang kanyang character upang sa pamamagitan nito, tayo na mga tagapagmana ng pangako ay magkaroon tayo ng, sabi niya, magkaroon tayo ng pagpapasya o pagkakatiwala sa Kanya. Sabi rito, sa pag-ibig ng Diyos na ipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng Kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa. So when it comes to isang bagay na napakainam na makita natin sa Diyos, ay yung tinatawag na kawalan ng pagbabago ng Kanyang pasya. The immutability of His counsel, the unchangeableness of His purpose, ang hindi pagbabago ng Kanyang kapasyahan. Well, ang kapasyahan ng Diyos, mga kapatid, na dapat nating maintindihan at makita, ang kapasyahan ng Diyos ay minsan niya ito ay Kanyang sabihin natin, inisip o tinapos ang layunin ito o sa Kanyang plano, sa Kanyang layunin, sa Kanyang kaisipan, bago pa itinatag ang sanlibutan, ay Kanyang tinapos ang layunin ito. At bago siya nagpasimula, look at this, bago siya nagpasimula, ay tapos na ang Kanyang layunin. Bago pa nagpasimula ang ating Panginoon, bago siya naglalang ng langit at ng lupa, bago nagkaroon ng pasimula, bago nagkaroon ng creation, tapos na ang panukala ng Diyos. Amen? Tapos na ang panukala ng Diyos. Tapos na ang purpose ng Diyos. Meron akong mangaral na narinig na ginagamit niya yung ganitong bagay, kagaya ng tayo ay sasakay na eroplano. Alam niyo ba, bago ka sumakay na eroplano, ay makikita mo na sa ticket mo ang kung anong oras aalis, saan ang destination, anong oras makakarating. So ganun katiyak kapag ikaw ay sasakay sa eroplano. Maliban lamang magkaroon ng delay, pero kapag siya'y nagpasimulang nag-take off na, yung oras na yun ay yun ang eksaktong, sabihin natin, approximately yun yung pinapakitang arrival mo dun sa lugar ng iyong destination. So ganoon ang tinatawag na layunin ng Diyos. Ganoon ang layunin ng Diyos, at ang layunin ng Diyos ay tapos na. Ang layunin ng Diyos ay tapos na, at ang layunin ng Diyos ay fixed na. Hindi na ito mababago pa. Ito yung pinakamainam na bagay na makita natin dahilan ang pinag-uusapan natin ay ang hindi pagbabagong katangian ng Diyos, the immutability of His counsel. Now, kung ating titingnan ang ilang mga bagay na ito, ay punta natin ang ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan. At alam niyo ba na ang Diyos, nang tinawag ng Diyos si Abraham, ay meron na siyang tapos na panukala kay Abraham. Amerika sa amen. Diba? Nang si Abraham ay tinawag ng Diyos, Genesis chapter 12, sinabi na sa kanya ng Panginoon na sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa. You know, ang makikita natin dito, ang Diyos ay tapos na ang kanyang purpose. But the plan, alam niyo, magkaiba ang plan at ang purpose. Ang purpose is the goal. Ang purpose is the end result. But the plan, ito yung detail na bagay na kanyang gagawin sa buhay ng isang tao. So, makikita natin, pinakita ng Diyos kay Abraham na sabi niya, gagawin kitang isang malaking bansa.
Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at gagawin kitang bantog sa buong sanlibutan, at sa pamamagitan mo ay gagawin kitang pagpapala. Ikaw ay gagawin kong pagpapala. Ngunit, kung inyong mapapansin mga kapatid, ang ginamit ng Diyos ng dahilan, ang sabi ng Panginoon, gagawin siyang isang malaking bansa, ngunit ang suliranin, sila'y mag-asawa ni Sarai, ngunit si Sarai ay isang baog. Si Sarai ay isang baog. At alam nyo, ito ay, makikita natin, ito talaga yung purpose ng Diyos, yung layunin ng Diyos. At kung tayo ang titingin, siguro kung tayo ang gagawa sa buhay ni Abraham, at mangangako ka sa kanya na siya bibigyan mo ng anak, and along the way nakita mo na yung palang asawa niya ay baog. So malaking problema, di ba? Ngunit hindi sinabi ng Diyos, Abraham, antayin mo na lang mamatay si Sarah at si Sarai, at kapag siya'y namatay, mag-asawa ka ng iba na hindi baog. Pero mga kapatid, si Sarah ay part ng purpose ng Diyos. Si Sarah ay part ng purpose ng Diyos, ng layunin ng Diyos, na sa pamamagitan ni Sarah ay siya ay magiging isang ama. Kaya nang si Abraham sa chapter 15 ay nag-isip na siya dahilan baog si Sarai, ay sabi niya, Panginoon, mamamatay na ako at ang aking tagapagmana ay ito na lamang isang taga Damascus si Eleazar. Ngunit ang sabi ng Eliezer, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, pinatingala siya sa langit at sabi niya, ganyan magiging karami ang iyong bini. So, bukod pa sa rito, para patunayan ng Diyos na ito ang kanyang layunin, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, itinali ng Diyos ang kanyang sarili sa isang tipanan na pinapakita niya na gagawin ko ang bagay na aking sinabi sa iyo. So, nang tumakbo ang panahon, ang Diyos ay pinahintulutan pa na si Sarai ay hindi lamang basta buog, kundi siya ay tumanda na at lumipas na ang panahon sa kanyang buhay para siya ay magkaanak. At ang ginawa ng Diyos nang si Abraham ay 99 years old, saka ang Diyos nagsabi sa kanya, ngayon gagawin kitang ama, gagawin kita. Inyong mapapansin ang verse na ito, sa pangungusap ng Panginoon kay Abraham. Dito sa chapter 17, nang ang Diyos ay palitan ng pangalan from Abram to Abraham, at sabi ng ating Panginoon sa kanya, dito sa verse 3, matapos na sabihin ng Panginoon sa kanya, ang Diyos ay, sabi niya, pagtitibayin niya ang kanyang tipan. Dito sa verse 4, I will make you exceedingly fruitful. Gagawin kitang mabungahin. Pero sabi rito sa verse 4, and as for me, behold, my covenant is with you, and you will be a father of multitude of nations. Sabi niya, ikaw ay magiging ama ng mga multitude of nations. Maraming ama ng maraming mga bansa. At sabi niya, no longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations. Gagawin kitang, sabi niya, ama
ng maraming mga bansa. Can you imagine that? Na ang Diyos ay, si Abraham ay, ang iniisip niya lang, magkaroon lamang siya ng anak. Pero ang plano ng Diyos sa kanya ay gagawin siyang ama ng maraming mga bansa. At ang Diyos ay magpasimulang magsabi about kay Sarah. Si Sarai ay pinalitan ng kanyang pangalan na Sarah, at sabi ng Panginoon, sabi niya, ikaw ay magkakaroon ng anak sa pamamagitan ni Sarai. Dito sa verse 17 o verse 15. Then God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, pagpapalain ko siya. I will give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. So makikita natin, ang Diyos ay kanyang ina-unveil o kanyang binubuksan kay Abraham yung kanyang purpose, yung kanyang layunin. At sabi niya rito, gagawin ko, pagpapalain ko siya, at gagawin ko siyang ina ng mga bansa, mga hari, bayan ay lalabas sa kanya. And then verse 17, ano sabi ng verse 17? Nang marinig ito ni Abraham, sabi niya na magkagayoy ano sabi diyan? Siya ay nagsabi, sabi dito, and Abraham fell on his face, siya'y yumuko at siya'y tumawa sa kanyang puso at sabi niya, siya ba ay magkakaroon ng anak? Will a child, siya ba'y magsisilang siya ng isang anak sa kanyang katandaan na siya ay 100 taong gulang na? And will Sarah, who is 90 years old, si Abraham ay 100 at si Sarah ay 90 years old. At sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, sana mabuhay na lamang si Ismael. But ang sumunod na verse, sabi dito sa verse 19, but God said, no, but Sarah, your wife, will bear you a son. Sabi niya, sana mabuhay na lamang si Ismael. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi. Si Sarah, sa pamamagitan ni Sarah, ikaw ay magkakaanak. So makikita natin, mga kapatid, ang purpose ng Diyos. Tayo, kapag tayo meron tayong gustong mangyari, kapag nakikita natin na parang hindi pwedeng mangyari, ay parang gusto nating gumawa ng plan B. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang Diyos ay walang plan B. There is only one purpose para sa Diyos. Meron lamang siyang isang purpose, at ang purpose na yan ay isa lamang at wala siyang alternative. Wala siyang parang gagawin na parang ito yung gagawin kapag hindi naging successful itong bagay. Kapag hindi ito naging matagumpay, ito ang ating gagawin, ito ang aking gagawin. Pero mga kapatid, ang Diyos ay pinakita niya dahilan ng pagpapakilala ng Diyos sa panahon ito. He is El Shaddai. He is the Almighty God. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kanyang kayang gawin ang lahat ng mga bagay. At ang purpose niya na bagamat ito ay napakahirap, napaka-imposible, na walang kayang gumawa nito. Hindi kapag tiningnan mo yung pag pinag-usapan ng pag-asa, wala talagang pag-asa. Diba? Wala na talagang pag-asa. Hindi lamang siya baog, siya'y matanda na, lipas ng panahon, at hindi na maaaring magkaanak pa. Ngunit, ang purpose ng Diyos, magbibigay siya ng anak sa pamamagitan ni Sarah. And what happened, mga kapatid? Si Isaac ay pinanganak, at ang ibig sabihin ng salitang pangalang Isaac ay nakakatawa. Pinatawa ako ng Diyos nang si Sarah ay manganak
kay Isaac. So makikita natin, mga kapatid, God has no other option. Sa Diyos ay wala siyang option. Wala siyang alternative. Wala siyang ibang paraan. Kung ano yung sinabi niya, yun yung bagay na kanyang gagawin. Kung ano yung purpose niya, kung tinawag niya si Abraham at si Sarah, sila talaga ang magpo-fulfill ng promise na ito. Sila talaga ang magsasakatuparan ng purpose ng Diyos. So, ito yung pinapakita ng banal na kasulatan, the immutability of His purpose. Upang ipakita niya sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. So, sumunod ang ating tingnan, mga kapatid, ay isang lalaking si Moses. Alam niyo ba, si Moses ay, nang siya ay magtangka na iligtas ang kanyang bayan, nagtangka niyang iligtas ang kanyang bayan, ngunit nakita niya na bigo siya. At umalis na lang siya sa lugar ng Egypt na isang luhaan. Bigo sa kanyang puso na kanyang gustong gawin. At lumipas ang panahon na wala na sa kanya ang kanyang kaisipan, but isang araw ang Diyos ay tinawag siya. At si Moses talaga ang purpose ng Diyos na gamitin niya para ilabas ang bayan ng Israel. At nang tinawag ng Diyos, to cut the story short, ang tinawag ng Diyos si Moses ay napakaraming mga alibay. Hindi lamang alibay, hindi yun alibay, totoo talaga yung kanyang sinasabi. Sabi niya, sino ako? Who am I? Sino ako na harap kay Paraon? At sino ako na lalabas sa bayan ng Israel sa kamay ni Paraon? So habang kanyang sinasabi yun, ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng ang unang pahayag ni Moses sa kanya ay sabi niya, sino ako? Ng aking paano ko sila ilalabas? Ako'y walang kakayanan. Then ang Diyos, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nagbigay siya ng tinatawag na tanda kay Moses. Di ba? Nagbigay siya ng tanda kay Moses. Sa unang pagkakataon, ang unang tanong ni Moses, sabi niya, sino ako? Pero ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ako ay sa iyo. Ilalagay ko ang aking salita sa iyo. Ngunit sabi niya, hindi ako marunong mangusap. At sabi niya, hindi sila maniniwala sa akin. Ang sabi ng Panginoon, binigyan siya ng tanda. Sabi niya, ano yung nasa iyong kamay? Sabi niya, tungkod, ihagis mo. At nang hinagis niya yung tungkod na naging ahas. Sabi niya, hawakan mo sa buntot at yung ahas ay naging tungkod uli. Sabi niya, sa unang tandang yan ang ipapakita mo sa bayan ni Israel. At kung hindi sila maniwala sa unang tanda, sabi niya, ipasok mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at iyong alisin at ipakita mo sa kanila na ito'y nagkaroon ng ketong at ibalik mo at babalik ito sa normal. Sabi niya, kung hindi sila maniniwala sa unang tanda, maniniwala sila sa ikalawang tanda. At kung hindi pa rin sila maniwala sa ikalawang tanda, kumuha ka ng tubig mula doon sa Nile River, ibuhos mo sa lupa at ito'y magiging dugo. So mga kapatid, ang Diyos ay nag-provide kay Moses ng mga signs para ipakita niya sa kanyang bayan upang ipakilala na siya nga talaga ang sinugo ng Diyos para gawin ang layuning ito ng paglalabas ng bayan ng Israel. Ngunit si Moses ay nangangatwiran pa rin. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mangusap. At sabi ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig mo? Sinong naggawa sa tao na maging makapagsalita o maging pipi? Hindi bagat ako ang Diyos, sabi niya, ilalagay ko ang aking salita sa iyo. At alam niyo mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay si Moses ay nagsabi dahilan sa ayaw niya. Ang sabi ni Moses sa dito sa chapter 4 verse 13. Sa verse 13, ang sabi ni Moses diyan,
Sabi niya, at kanya sinabi, O Panginoon, magsugo ka na lamang magsugo ka, isinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng kamay ninyong iyong susurugoy. Ang ibig sabihin ni Moses dito, Panginoon, wag na ako, iba na lang. Wag na ako, iba na lang. Baka merong mas magaling kaysa sa akin. May mas makakapanipaniwala sila kaysa sa akin. Well, nagalit ng next verse ang sabi rito, at nagalit na ang Diyos. Nang nagalit ang Diyos, ano ba sabi niya? Sige na nga, wag na ikaw, iba na lang. No. Hindi yan ang sinabi ng Diyos kay Moses. Dahilan ng purpose ng Diyos, walang ibang plano. Diba? Ganon tayo, diba? Pag merong aayaw, pag ayaw niya, sige, kung ayaw mo, diwag. Tatawag ako ng iba. But not with God, because His purpose is immutable. Hindi nagbabago ang purpose ng Diyos. Nagalit ang Diyos kay Moses dahil sabi ni Moses, iba na lang, Panginoon. Magsugo ka na lang ng iba kung sino ang mapipili mo na maring mas magaling kaysa sa akin, mas kapanipaniwala kaysa sa akin, mas magagawa niya. Pero ang Diyos ay nagalit sa kanya. Sabi ng Panginoon, ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Moses at kanyang sinabi, wala ba, hindi bagat si Aaron na yung kapatid ay mas mahusay magsalita sa iyo? Sabi niya, tatawagin ko si Aaron at papasamahin ko sa iyo at siya yung magiging iyong spokesperson at ikaw ang maglalagay ng salita sa kanyang bibig. Ako ay isa sa iyo, ikaw ay magiging Diyos at si Aaron ang iyong propeta. O mga kapatid, ang purpose ng Diyos ay hindi pwedeng mabago. Kahit ang tao ay nakikita niya ang kanyang sarili at ang tingin niya hindi siya marapat sa ganitong bagay at totoo mga kapatid. Can you imagine paano siya haharap sa ganitong klase ng makapangyarihang bansa at makapangyarihang tao na si Paraon at si Moses ay napakarami ng tanda na ibinigay ng Panginoon sa kanya. 3 signs. At binigyan siya ng maraming bagay. Ngunit nang si Moses ay ayaw, ang Diyos ay gumawa pa rin ng paraan. Na makikita natin mga kapatid, itong pangyayaring ito ay kasing katulad ng lalaking propeta ng Diyos na inutusan papuntang Ninive. At ang kanyang ginawa ay sumakay ng bangka, sumakay ng barko, at ang direksyon ay opposite side doon sa kanyang dapat puntahan. At siya ay umalis, tumakas sa presensya ng Panginoon. Yan ang sabi ng Jonas chapter 1 verse 3. Si Jonas ay sumakay ng bangka, tumakas sa presensya ng Panginoon, umupa ng bangka sa lugar ng Jope at siya'y pumuntang Tarsis. At sa kanyang paglulan doon, siya'y pumunta sa kaibabaang lower deck at doon siya natulog na lang. Dahilan, alam niya, at siya'y tumatakas. Ngunit ang Panginoon nagpadala ng malaking unos sa gitna ng dagat. Dahilan mga kapatid, ang purpose ng Diyos is Jonah. It's Jonah as none other than but Jonah. Walang ibang magfulfill ng purpose ng Diyos but Jonah only. Wala siyang alternative. Wala siyang iba na pwede niyang gamitin. It's only Jonah. At si Jonah, bagamat ayaw niya, ang Diyos ay gumawa ng paraan para mapapayag niya si Jonah. Nagkaroon ng malaking unos hanggang sa kanyang ipakilala kung sino siya. Sabi ng mga tao, anong gagawin namin sa iyo? Sabi niya, ako isang propeta ng Diyos, tumatakas ako mula sa presensya ng Panginoon. Meron siyang bilin sa akin na pinapagawa niya sa akin, pero ayaw ko. Sabi niya, anong gagawin namin? Tapon niyo ko sa dagat. Iniisip niya,
dito na ang katapusan ko para hindi ko na magawa kung anong pinapagawa ng Diyos. Pero mga kapatid, nang tinapon siya sa dagat, hindi siya namatay sa dagat, ang Diyos ay naghanda ng isang malaking isda sa kanya. At nang siya ay makapagpasya na, ang Diyos ay nagsabi sa chapter 3, sabi niya, pumunta kang Ninive, at ang salitang aking ilalagay sa iyo, ang siyang iyong sasalitain. At siya'y pumaroon sa Ninive, at ang Ninive ay nakarinig ng mensahe, at sila ay nagsisi, at nagawa ng Diyos ang kanyang layunin sa panahong yon sa lugar ng Ninive. So makikita natin, the purpose of God is immutable. The purpose of God is immutable. Alam niyo mga kapatid, kung bakit natin binibigyan ng pansin ang ganitong bagay, gusto kong makita ng bawat isa sa atin na tayo man ay may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ka sa iman. Merong purpose ang Diyos sa atin, at ang purpose ng Diyos na yan is before the foundation of the world. Bago pa itinatagan sa libutan ay kanya nang tinapos ang layuning yan sa buhay ng bawat isa sa atin. At walang iba na magfulfill ng layuning yan, kundi ikaw rin mismo. Sa papanong paraan, ito'y sa kanyang kaparaanan. Now, tingnan natin. Sa aklat ng Romans chapter 11, kung ating mababasa ang chapter 11 ng book of Romans, ito'y patungkol sa tinatawag na sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, mga kapatid, ay Israel. Ang bayan ng Diyos, ang siyang bago ito nabuo, ito'y sa pamamagitan ni Abraham, na kanyang tinawag mula sa Chaldi, at kanyang inilabas, at kanyang binigyan ng anak sa pamamagitan ng baog at matandang si Sarah, at ipinanganak ang isang Isaac, at sa pamamagitan ni Isaac ay ipinanganak ang kambal na si Esau si Jacob, at mula kay Jacob ay ipinanganak ang 12 patriarka, at ang 12 anak niyang ito ay dinala niya doon sa Egypt, at doon niya pinadami ang bansang ito, ang bayang ito na tinatawag na binhi ni Abraham sa lugar ng Egypt. At nang sila ay ilabas ng Panginoon, then makikita natin maraming bagay na nangyari. At isa sa makikita natin dito, ang Israel ay sa mahabang panahon ay sila ay makikita mo na sila ay masuwayin sa mga salita ng Diyos. Diba? At makikita natin dito sa chapter 11 verse 1 ng Book of Romans. Romans 11 verse 1. Anong sabi rito ni Apostle Pablo sa kanyang pangungusap? Ng Diyos ang kanyang bayan? Ito ang question mark. Sabi niya, itinakwil baga ng Diyos. God, sabi niya, I said then, God has not. Sabi niya, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan. Sabi niya, wag nawang mangyari. Wag nawang mangyari, sapagkat ako man ay isang Israelita, mula sa binhi ni Abraham, sa lahi ni Benjamin. Ang verse 2 ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y nakilala niya. Na nang una pa ay nakilala niya. So hindi niya kailanman itatakwil ang kanyang bayan. Sa kabila na ang kanyang ng bayang ito ay nakitaan ng ilang mga bagay nang sila ay lumabas sa Egypt. At mayroong isang pangyayari na gusto kong makita natin, mga kapatid.
Alam niyo ba nang sila ay dalhin ng Panginoon sa bundok ng Sinai, ibinigay ng Diyos ang kautusan. Ang pinakapangunahing utos na binigay ng Panginoon sa kanila ay huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na inanyuan, na mga bagay ng langit, sa lupa, o nasa dagat, o nasa ilaliman ng lupa. At sabi niya, huwag mo silang sasambahin, sapagkat akong Panginoong Diyos na mapanibuguin, na dinadalaw ang iyong katampalasanan sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. But brothers and sisters, chapter 20, pagdating ng lipas ng ilang panahon, ilang mga chapter, nang si Moses ay umakyat sa bundok, habang pinadala ng Panginoon sa kanya ang 2 tapyas ng bato, upang isulat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang daliri, ang 10 kautusan doon sa 2 tapyas na bato. At matapos na gawin ng Diyos yung tables of stones na ito, na isinulat ang kanyang mga salita, ay ang Diyos ay nagsabi kay Moses, Moses, ang iyong bayan ay napakadali nilang sumuway sa utos na aking sinabi sa kanila. Nakita ko ang iyong bayan, sabi niya, na sila ay matitigas ang kanilang ulo. Nakikita natin yan sa chapter 33, mula sa mga unang talata. Nang si Moses ay na-delay ng ilang mga araw dahil nag-stay siya doon ng 40 days and 40 nights. Ang bayan ay nagpasimulang nagsabi kay Aaron, sabi niya, hindi ko alam kung nasaan si Moses, hindi ko alam kung buhay pa siya o ano na nangyari sa kanya, baka kinain na siya nilapa na siya ng mabangis na hayop. Can you imagine 40 days? Hindi nila nakikita si Moses umakyat sa bundok. Sino mag-aakala na si Moses ay buhay pa? 40 days, walang kinakain. 40 days, nandoon sa taluktok ng bundok. Hindi rin nila alam, baka pinatay na rin ng Diyos si Moses. Yun ang nasa kanilang kaisipan. Ang sabi ng bayan, ipaggawa mo kami ng Diyos na siyang mangunguna sa amin upang dalhin doon sa lupain ng pangako. At sila ay nagbigay ng mga gintong, hikaw, kwintas at mga alas nila, at si Aaron ay naglilok ng isang guyang baka. At sila ay sumamba, at nang makita ito ng si Moses, sabihin ng Diyos, nang siya'y manaog, nakita niya ang bayan. Dahil usually, mga kapatid, ang mga idol worship ay laging merong kasama itong mga sexual act. Yung idolatry ay may kasamang ganitong gawain. Kaya nakita niya yung bayan ay sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagalit si Moses. Tinapon niya ang 2 tapyas ng bato mula sa kanyang kamay. At ang Diyos ay nagsabi dito sa verse na ito. Sabi dito sa chapter 33. Dito doon na lamang sa verse 10. Pero bagong verse 10, sabi rito, verse 7. Then the Lord spake to Moses. Ang Panginoon ay nagsabi kay Moses, bumaba ka, come down. Sabi niya, go down at once for your people. Ang iyong bayan na I'm reading Exodus 32 verse 7. Ang tawag ng Panginoon dito sa Israel
ay ang iyong bayan. Sabi niya kay Moses dito, sabi niya, sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaong ka, bumaba ka sapagkat ang iyong bayan na iyong sinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Ibig sabihin, makikita natin yung galit ng Diyos sa panahon ito ay nag-aalab para sa bayan ng Israel. At ang kanyang tawag sa bayang ito ay ang iyong bayan. Ang iyong bayan ay sila'y madaling lumihis at sila'y nagsisama. At sabi niya, sabi sa sumunod na verse, at sila'y madali na lumihis, humiwalay na madali sa daan ng aking kautusan sa kanila, at sila'y gumawa ng isang guyang baka at sila ay sumamba rito. At sabi rito, sa verse 9, at sabi ng Panginoon kay Moses, sa verse 9, sabi niya, nakita ko na ang bayang ito, sila ay matitigas ang kanilang mga ulo. Nakita niyo yung galit ng Diyos na pinahayag niya. Sila ay matitigas ang ulo, sabi niya, ang iyong bayan na iyong inilabas. But verse 10, ang sabi ng Diyos sa verse 10, sabi niya, ngayoy, bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila at upang aking lipulin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Nakita ninyo, yung ganitong pangungusap ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang galit. Ngunit, ang sabi ni Moses, o sabi ng Diyos kay Moses, Moses, tumabi ka. Tutupukin ko ng minsan lamang ang bayang ito. At ako'y mag-aalab ang aking galit sa kanila. At sabi niya, at ako'y magpapasimula ng isang bansa mula sa iyo. At upang aking lipulin, at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Well, kung si Moses ay makasarili, sasabihin niya, sige nga Panginoon, lipulin mo na lang sila. At magpasimula ka na lang mula sa akin ng isang panibagong bansa. Pero mga kapatid, ang gampanin ni Moses ay kagaya ng gampanin ni Kristo. Siya ay namagitan at sabi rito, sabi ng sumunod na verse din, Moses, ang Panginoon ay kanyang sinamo. Ang Panginoon ang sabi niya, bakit ang iyong galit ay nagniningas laban sa iyong bayan? Sabi niya, Moses entreated the Lord God and said, O Lord, why does your anger burn against your people? Well, ang sabi ni Moses, sabi niya, Panginoon, yan ay iyong bayan. Hindi yan aking bayan, yan ay iyong bayan. Ikaw ang naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang may. At paano kung makita ng mga Ehipsyo na ginawa mo ang ganitong bagay, ano ang kanilang sasabihin? Sabi rito, why should the Egyptians speak saying, with an evil intent, he brought them out to kill them in the mountains and destroy from the face of the earth. Well, mga kapatid, nang ito ay sinalita ng ni Moses sa Diyos, ano ang sasabihin ng bayan? Sasabihin na meron kang masamang akala sa kanila. Well, mga kapatid, ito yung hindi kayang sabihin natin, gamitin ko yung term, sapagkat, ang sabi ng banal na sulatan, kung meron mang hindi maniniwala sa Diyos, siya'y mananatili pa rin tapat sapagkat hindi niya pwedeng ipagkaila ang kanyang sarili. At sa ganitong paraan ay tila ang akusasyon sa kanya ay meron siyang masamang intent,
masamang kaisipan sa Israel. But mga kapatid, hindi ito gayon. Can you say amen to that? Hindi gayon sapagkat ang kaisipan ng Diyos sa bayan ay pawang kanyang kabutihan at siya'y nakipagtipan for their own good. Sabi niya, with evil intent, inilabas mo ang iyong bayan at upang para lamang sila patayin sa bundok at upang sila lipulin mula sa balat ng lupa. At sabi ni Moses, pumihit ka nga mula sa iyong nagniningas, naggalit na yan, and change your mind about doing harm to your people. Ipihit mo nga ang iyong kaisipan, sabi niya, at mula sa iyong galit na gustong gawin sa iyong bayan. At sabi niya, alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel, na iyong mga lingkod, na iyong sinumpaan, na iyong sinabi, I will multiply your descendants as the stars of the heaven in all this land. Sabi niya, sumumpa ka kay Abraham, kay Isaac, kay Israel. Hindi lamang siya nakipagtipan kay Abraham, pinagtibay niya ito kay Isaac, at kanyang tinupad ito kay Jacob. At sabi niya, at ang sabi mo sa kanya, pagdadamihin mo ang kanilang binhi. I will multiply your descendants. Hindi sila lilipulin. Ang salita ng Diyos ay padadamihin sila kagaya ng bituin sa kalangitan, kagaya ng alikabok sa lupa, na kagaya ng lahat ng iyong sinabi sa kanyang binhi. In all the land of which I have spoken, I will give to your descendants, and they shall inherit it forever. Then sabi ng banal na kasulatan, and the Lord changed His mind. Dahilan ng Diyos, mga kapatid, ay wala siyang ibang purpose. Isa lamang ang kanyang layunin. At ang layunin ito ay yun yung kanyang gagawin. Thank God, mga kapatid, ang Diyos wala siyang plan B. Kung meron siyang plan B, napalitan na sana ang Israel. Kung meron plan B, sana ang bayan ng Diyos, ngunit ang Diyos ay nangako sa bayan ng Israel, hanggat ang araw ay nakikita ninyo, hanggat ang bituin ay nagniningning sa sangkalangitan, hindi ko aalisin ang aking kahabagan sa bayan ng Israel. Ito ang kanyang tipan na kanyang ibinigay sa kanila. So makikita natin sa ganitong bagay. Kaya kung babalikan natin yung Romans chapter 11 nating binabasa kanina, sabi ng verse na ito, balikan natin muli yung Romans chapter 11, verse 2. Ang sabi ng Panginoon, or rather ni Paul, ng kanyang isulat, sabi niya, tinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi niya, wag nawang mangyari. Yun yung nasa verse 1. Sabi niya, tinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Sabi niya, wag nawang mangyari sapagkat ako man ay isang Israelita. Kung itatakwil ng Diyos ang bayan, kasama rin siyang matatakwil dahilan isa rin siyang Israelita. Pero ang pahayag ng Diyos ay pinakita niya kay Pablo, God has not rejected His people whom He foreknew. Hindi niya itinakwil ang kanyang bayan na kanyang nakilala ng una pa. Ito ay ang purpose ng Diyos na kanyang ginawa. Tinapos bago pa nagpasimula ang paglalang ng langit at ng lupa. Tinapos niya ang lahat ng mga bagay. Ang sinabi ng Book of Isaiah, ang Diyos
ay kaya niyang saysayin ang kawakasan mula sa pasimula. Kaya niyang saysayin ang kawakasan ito. Hindi niya tinanggihan ang kanyang bayan na kanyang nakilala ng una pa. Hindi mabagat, sabi niya, hindi bagat sinasabi ng kasulatan sa panahon ng si Elias ay nanalangin, hindi baga ninyo nalalaman ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias kung paanong sa kanyang pamamagitan ay sinabi ng Diyos namagitan siya sa Diyos laban sa Israel. Kailan ito nangyari? Nang si Elias ay gusto siyang ipapatay ni Jezebel. At nakita na ni Elias na halos lahat ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Halos lahat ay nakita niya na sila ay sumasamba na sa Baal. At inisip niya na ito na ang katapusan ng lahat ng bagay. Ang isip ni Elijah, dapat na rin siyang mamatay dahil wala nang kabuluhan. Ngunit, alam niyo, sabi ng verse 3, sabi riyan, Panginoon, pinatay nila ang iyong propeta, ginaba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay. Ang nakikita ni Elijah rito, kung bakit siya nasa kanyang depression sa panahon ito. At bakit gusto niya na ring mamatay, dahilan siya na lamang ang nag-iisa. Ngunit, ang hindi niya alam, ang purpose ng Diyos ay hindi pwedeng mawala. Ang purpose ng Diyos ay hindi pwedeng masira. Ang sabi ng banal na kasulatan, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Nakita ang tingin ni Elijah ay wala na. Ako na lamang nag-iisa. At ang mga propeta ay pinapatay na ni Jezebel. At ang sumunod na pangusap ay sabi rito, datapwat sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa sagutan sa kanya, nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, para hindi matapos ang layuning ito, nagtira siya kahit ilan? 7,000. Nagtira siya ng 7,000 na hindi sumamba kay Baal upang sa pamamagitan nila ay magpasimula uli. Diba? Magpasimula uli ang tinatawag na restoration ng panunumbalik sa buhay ng Diyos. Hindi kailanman pwedeng malupig ang layunin ng Diyos. Dahilan ang layunin ng Diyos is immutable, unchangeable, unalterable. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng bigyan ng ibang kapalit. At sabi niya, para lamang hindi matapos, hindi masira ang kanyang purpose, nagtira ako ng 7,000 na hindi sila sumamba kay Baal. Yung 7,000 na yan, pang 7,001 si Elijah. At sa ganitong bagay, ang sabi ng sumunod na pangusap, nagtira ako, balikan natin yun, nagtira ako para sa akin. Amen. Nagtira ako sa akin dahilan siyang may purpose. Walang plan B. Para matupad ang purpose na ito, nagtira siya ng 7,000 para ang purpose ay magpatuloy. Di nagsiluhod kay Baal. Next verse. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay isang
nalabi ayon sa pagkahit ng ng biyaya. Meron tinatawag na election by grace. Ano sabi diyan? Naman sa panahong ito ay merong isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. At sumunod na pangusap. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabing biyaya, ito ay gawa ng Diyos. Ito'y gawa ng Panginoon. Hindi ang tao ang may gawa. Ito'y siya ang may gawa. Ito ay gawa. Pag sinabing gawa ng biyaya, ito ay siya ang gumagawa. Sabi niya, sa ibang paraan, kung ito ay gawa sa pamamagitan ng biyaya, ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi na sa mga gawa, sa ibang paraan ang biyaya ay biyaya. Kung ito ay effort ng tao, ibig sabihin hindi ito biyaya. Ito'y gawa ng tao. Pero dahilan ito'y biyaya, ito ay kanyang gawa. Para ano? Para ang kanyang purpose ay magpatuloy at maisakatuparan. At ang maging end result nito ay sa katuparan ng kanyang layunin. Next verse, sabi niya, ano nga ang hinahanap ng Israel ay hindi niya nakamtan, datapot ito'y kinamtan ng pagkahirang at ang mga iba'y pinagmatigas. Ang verse na yan, ang verse 7 ay nagsabi ng ganito, what then? What Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen obtain it. Yung layunin ng Diyos ay nakamtan nila na mga hinirang ng Diyos. So yung pagkahirang na ito ng Diyos, ibig sabihin, siya mismo ang gumawa ng daan. Siya mismo ang gumawa ng paraan. At ito'y nakamtan, hindi ito nakamtan ng kanilang sariling gawa at pagsisikap. Ito ay nakamtan sa pamamagitan ng kanyang pagkapili sa pamamagitan ng biyaya. Hindi ng gawa. At sabi niya, so may kita natin ang ganitong pangungusap na ito. Kaya sa bahaging ito, mga kapatid, ay dito natin maintindihan ang Diyos ay meron siyang layunin. At ang sabi ng verse na ating pwedeng basahin sa pagtatapos ng banal na sulat ng ating binibigyan ng pansin sa oras na ito. Ang chapter 8 ng Book of Romans ay pinakita rito sa verse 28. Na lagi natin nababasa ang verse na ito. And we know that God causes all things. Yan ay sa verse 28. And we know that God causes all things to work together for good to them who love God and to those who are called according to His purpose. Ang sabi ng verse na yun, kung natin sa Wikang English, sabi niya, and we know that God causes all things. Siya ang gumagawa ng paraan sa lahat ng mga bagay. Can you say amen to that? Siya ang gumagawa ng paraan para sa kanyang purpose. Because it is His purpose, siya ang gagawa ng paraan dito. Because it is not your purpose, it is God's purpose. Hindi niya ito ipinagkatiwala sa kanino man. Hindi niya ito pinagkatiwala sa kamay ng sino man. And we know that God causes all things to work together. Siya ang cause ng lahat ng bagay. There is a cause and effect. Bakit nagkaroon ng
ganitong epekto na nasa sa katuparan ng purpose na ito? Because siya ang nagkokos. Siya ang gumagawa. Siya ang gumagawa ng paraan para mangyari yung purpose na ito. Causes all things to work together for good to those who love God. Sila na umiibig sa Diyos, na alam natin ang umiibig sa Diyos na ito ay hindi sila umiibig sa Diyos, kundi sila ay unang inibig ng Diyos. We love Him because He first loves us. Bakit tayo nagmamahal sa Kanya? Bakit tayo umiibig sa Kanya? Dahilan siya ang unang umibig sa atin at tayo ay tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Mga kapatid, kagaya ng kanina binigyan ko ng pansin about purpose and plan. Ang purpose ay ito ay yung pinaka-end result na Kanyang gustong gawin sa bawat isa sa atin. But yung plan is the how. Ito yung paano niya isasakatuparan yung purpose na yun. Diba? Plan is the how. Ito yung paano niya gagawin isasakatuparan. At ito ay nasa Kanyang paraan. Amen. Paano niya gagawin ito? I don't know. Paano sa katuparan, all of us ay hindi nakakaalam. But sabi rito, but those who are called according to His purpose, for those whom He foreknew, sabi ng verse 29, sa lahat ng Kanyang mga nakilala, for those whom He foreknew, ito yung mga nakilala niya ng una pa. Ito yung nakita natin mula sa eternity, then from eternity, and then before the beginning, yung before the beginning, narito yung panukala ng Diyos, pagpaplano ng Diyos, o yung purpose ng Diyos at yung plano ng Diyos na Kanyang tinapos bago siya nagpasimula. So from eternity, na siya ay na eternal na kalagayan, the self-existing one, at nang siya, bago pa siya magpasimula, bago pa ang pasimula, ay naroon ang Kanyang purpose, ang Kanyang plano, ang Kanyang layunin, ang lahat ng bagay na Kanyang gagawin, mula sa pasimula hanggang kawakasan, ay Kanyang tinapos ang purpose na ito. At paano ang plano na magaganap ang purpose na ito? So meron siyang purpose. Ano yung purpose? Ay ang Kanyang dalhin sa Kanyang sarili ang lahat ng Kanyang mga anak. At dahilan dito ang Kanyang ang purpose, then sabi ng Banal na Kasulatan, bago pa rin itinatagan sa libutan, ang kordero ay pinaslang na. The Lamb has been slain. Sa Book of Revelation chapter 13, pinakita roon, ang kordero ay pinaslang bago pa itinatag ang salibutan. The purpose ay dalhin ang mga anak ng Diyos, but the plan ay si Kristo ay kinakailangang matay para sa kabayaran at sa katuparan. At siya, hallelujah, siya ang tinawag na Alpha and Omega. Siya ang pasimula at kawakasan ng pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay tapos na, pero ang layunin ng Diyos ay maisasakatuparan sa plano sa pamamagitan ni Kristo Jesus. I hope you got my point, mga kapatid. Nakikita natin, ang plano ng Diyos kay Kristo Jesus ay yun ang magsasakatuparan ng Kanyang purpose. So there's a purpose and there's a plan na makikita natin, sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3, sabi niya na ang lahat ng Kanyang layunin, na His eternal purpose ay Kanyang ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya rito, for whom He predestined to become conformed to the image. Lahat ng kanyang nakilala ng una pa, sa wikang Tagalog sabi niya, na sila ng mga nakilala niya ng una pa, ay kanyang tinalagan din naman. Tinalagan naman niya. Ibig sabihin, nilagyan sila ng destination. Ginamit niya yung salitang predestination. Sila ay merong pagkakatalaga. Tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. This is the purpose. Dito tayo itinalaga. Dito ka itinalaga. Diyan ako itinalaga. Diyan tayo itinalaga. Ephesians chapter 1 verse 4. Chosen us before the foundation of the world. Sabi niya, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siyang maging nanay sa maraming magkakapatid. At ang next verse ay sabi ron, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag din naman. Lahat ng kanyang mga itinalaga, mga kapatid, dumarating ang eksaktong panahon. Ang pagkatalaga is before the foundation of the world. Ang foreknowledge of God is before the foundation of the world. At ngunit ang kanyang pagtawag ay aktwal sa panahon mo mismo. Kapag dumating ang iyong panahon, then tatawagin ka ng Panginoon. At lahat ng kanyang itinalaga ay tinawag niya rin naman, at ang mga tinawag ay kanyang inaring ganap, pinatawad, nilinis, at inaring ganap niya. At lahat ng kanyang inaring ganap ay nilawalhati din naman niya. Mga kapatid, sino dito ang alam na ang Diyos ay may layunin sa kanya? Ang Diyos ay may layunin sa iyo. Ang Diyos ay may layunin sa akin. At mga kapatid, wala siyang plan B. Wala siyang second plan sa iyo. Isa lang ang kanyang plano. Isa lang ang kanyang purpose sa bawat isa sa atin. Katulad siya ni alala ko nang si Esau ay dumating, dala-dala ng masarap na pagkain at kanya nang dadalihin kay Isaac at sabi niya, Ama, narito na ako. Dala ko na ang pagkain na iyong pinahanda sa akin. Sabi niya, sino ka? Ako'y si Esau na iyong panganay. Sabi niya, sino yung nauna sa iyong kumuha ng pagpapala? At nang umiyak si Esau, wala ka na bang ibang blessing, Ama? Sabi ni Isaac, wala na akong ibang blessing, ibinigay ko ng lahat sa kanya. Mga kapatid, ang Diyos din ay wala ng ibang purpose sa iyo at sa akin. Isa lamang kanyang purpose, na tayo ay gawing katulad ng kanyang bugtong na anak. How will it be? I don't know. He has the purpose. Siya ang may purpose. At ang purpose na ito is what? Is immutable. Unchangeable. It is unchanging. Walang makakapagbago nito. Walang espiritu sa impyerno, walang kapangyarihan, sabi ni Apostol Pablo. Walang lakas, walang ano pa mang mga kapamahalaan na kayang magbago ng layuning ito. Did you realize that, brothers and sisters? Realize ba natin ang ganitong bagay? The immutability of His counsel. The immutability, the unchangeableness of His purpose. I hope, mga kapatid, ito ang bulay-bulayin ng bawat isa sa atin. Hindi ang anumang mga bagay na bulong ng kaaway, kundi bumalik tayo sa Scripture. Bumalik tayo sa purpose ng Diyos. Alam mo na ikaw ay tinalaga ng Panginoon. Alam mo, bago pa itinatagan sa libutan, ikaw ay hinirang ng Diyos. At ang Diyos ay may layunin sa iyo. At ang Diyos na may layunin, siya rin ang gagawa
ng kanyang layunin sa iyo. He is the author and He is also the finisher of our faith. Pray. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Kainam na makilala ng mga anak ng Diyos sa huling araw nito. God has only one purpose. This purpose is unchangeable. This purpose is immutable. This purpose is incommutable. Hindi ito pwedeng i-bargain, mga kapatid. Hindi ito pwedeng ibaba. Kung ano ang layunin ng Diyos sa iyo, yun ang gagawin sa iyo ng Diyos. Because it is incommutable. Alam niyo, yung salitang commute o commutable, kapag ang isang tao ay nasentensyahan na habang buhay, pwedeng dahilan sa kanyang mabuting mga pakikitungo at paggawa sa loob ng kulungan, makukommute yung kanyang pag-serve ng kanyang sentence. Pero mga kapatid, ang purpose ng Diyos sa atin ay hindi pwedeng bumaba. Sabi ng ilan, nung araw na narinig ko malimit na pag-uusapan, sabi niya, kahit foolish virgin na lang. Mga kapatid, walang anumang pagbabago sa layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay isa lamang. At kung ano ang layunin ng Panginoon, ang layunin yan ay kanyang tatapusin. Siyang nagpasimula niyan at siya rin ang tapos sa bawat isa. Nais kong tayo dumulog sa isang pag-awit na isang simpleng awit. Isang awit na nagsabing, alam kong may magagawa ang Diyos. Dahilan siya ang may purpose nito. Siya rin ang gagawa ng kaparaanan ito. The song is very simple. At ang awit na ito ay alam at kabisado ng bawat isa atin. Pero gusto kong makita natin, ang purpose ng Diyos ay siya ang magsasakatuparan. At habang ating pinapahayag ang ganitong bagay na alam kong may magagawang Diyos, dahilan ito ay kanyang purpose, meron siyang magagawa sa bawat isa sa atin. Awitin natin ang awit na yan. Hallelujah. Yes, amen. Merong isang awit na nagsabing, God will make a way when it seems to be no way. And He works in ways that we cannot see. And He will make a way for me. Hallelujah. Ang layunin ng Diyos, ganuman kahirap, ay kanyang isa sa katuparan. Dahilan nito'y hindi panukala ng sino man, ito'y ang Diyos ang siyang nagpanukala. Nang ang Diyos ay mangako sa kanyang bayan, na dadalhin niya at ibabalik doon sa lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Well, ang pinili ng Diyos ay hindi ang madaling daan. Ilang kilometro lang ay maaari nilang ma-reach ang promised land. Pero pinili ng Diyos ang hard way upang ipakilala ang kanyang kapangyarihan at i-declare ang kanyang pangalan na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Hallelujah. At ko ating maulo sa oras na ito. Habang ating dinadala ang ating mga sarili minsan pa sa panalangin, alam kong ang bawat isa ay nag-iisip paano mangyayari ang kanyang layunin sa aking buhay.
Hindi ito sa kamay ng bawat isa sa atin. Panginoon ay nangusap kay Zerubbabel sa pamamagitan ni Zacarias. It's not by might nor by power, it's by His Spirit, says the Lord. Sabi niya, ikaw na bundok, ikaw ay magiging patag sa harapan ni Zerubbabel. At ito ay sisigaw ng biyaya, biyaya. Hallelujah. Ano man ang naranasan, paano na isakatuparan ng Diyos ang layunin niya sa kanyang bayan, ito'y dahilan sa biyaya. Dahilan ito ay gawa ng Diyos at di kanino man. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito, Amang Diyos. Sa oras na ito, Lord God, Panginoon, naming kinikilala na meron kang layunin sa bawat isa sa amin. And personally, Lord, sa bawat isa sa amin, lalaki at babae, ay meron kang layunin, Lord. Meron kang layunin sa aking buhay. Meron kang layunin sa aking mga kapatid, Panginoon. May layunin ka sa bawat isa sa amin na naririto, na nakatayo sa iyong harapan. At kahit man sa kanila na mga kapatid naming kasama namin sa online stream, Lord. Hallelujah. Panginoon, meron kang layunin sa kanilang buhay. At Lord God, kami ay nag-iisip, Panginoon, paano namin maabot ang ganitong bagay. Ngunit Lord God, hallelujah, pinapakilala mo, Panginoon, ang purpose ay hindi kami ang mayroong layunin ito. Ang purpose, Lord, ay ikaw ang siyang may panukala. At ang purpose na ito is unchangeable. Ang purpose na ito ay hindi na pwedeng mabago pa. Walang kapangyarihan sa kalaliman, walang demon spirit, Lord, na kayang bumago, Panginoon, ng iyong layunin. Walang mga sitwasyon at walang mga sirkumstansya na kayang bumago ng layunin ito. At kung ang sirkumstansya, Panginoon, ay pipigil, ikaw ang gagawa ng daan at hahawi ng mga sirkumstansyang yan para lamang mangyari ang iyong nag-iisang layunin, Panginoon. O Lord God, hindi rin namin na tatanggapin, Panginoon, na merong ibang plano ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil ang pinakilala mo, Panginoon, merong lamang isang layunin, hallelujah, sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. At ang layunin yan, ang siyang gagawin mo sa bawat isa, Panginoon. Nais naming ilagak ang aming buhay sa iyo. At kagaya ng sinabi ng salita at pangungusap ni Apostol Pablo, ito ay pagkahirang ng biyaya. Ito ay election by grace, Lord. Pagkahirang mo sa pamagitan ng iyong biyaya. Ang biyaya mo ang siyang gagawa sa bawat isa amin. Ang siyang tutulong sa amin, Panginoon. At Lord God, kagaya ng iyong mga salita na nagsasabi, ang biyaya na iyong binigay kay Apostol Pablo ay hindi ito nawawalan ng kabuluhan, kundi ito'y gagawa sa bawat isa sa amin. Tutulong sa bawat isa sa amin upang kami ay makapaglingkod ng nararapat sa iyong harapan. Isang mataas na uri ng paglilingkod, Panginoon, na ang iyong sakdal na layunin ay gagawin mo sa bawat isa. Panginoon, sa gabing ito, pinapasalamatan namin ang iyong mga salita. Pinapasalamatan namin ang iyong kalikasan na ikaw ay hindi nagbabago. At Lord God, at ang iyong kaisipan ay hindi pa bago-bago rin naman, Panginoon. At ikaw rin mismo nagsabi, ang Diyos ay hindi tao at hindi siya kagaya ng anak ng tao na nagsisinungaling. Kanyang sinabi ba, di niya isa sa katuparan? Kanyang nilayon ba, di niya ito ay kanyang gagawin? Hallelujah. Kaya Panginoon Diyos, sa oras na ito, babaunin namin ang iyong mga salita, Panginoon, at pagkilala namin sa purpose mo sa aming buhay. And Lord Jesus, we will reach the goal. Maabot namin ang goal, Lord God, kundi ito'y sa pamamagitan ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Lord God, salamat. Salamat sa gabing ito. Salamat sa bawat mga kapatid na nakinig ng iyong mga salita.
Hallelujah, dito man sa lugar na ito, sa live stream man, o sino man, Panginoon Diyos, na maabot ng iyong mga salita, ikaw ang magpala sa kanila. At Lord God, at ipakilala mo, hallelujah, ng iyong layunin ay hindi na pwedeng baguhin pa ng sino man. Sa kapurihan at sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ay aming tatapusin ang maliit na gawain ito, at habang aming pinagtatagubilin ang aming buhay at ang aming pag-iwaiwalay sa oras na ito, ay nais namin balik sa iyo ang buong kadakilaan at kaluwalhatian at pagpapasalamat sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang nagpasimula at tatapos ng aming pananampalataya. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. So we say, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon at habang ating tatapusin ang gawain ito. Praise God.